Ang tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng marangyang opisina. Bumagsak ang kamao ni Rico Mendoza sa kanyang mamahaling mesa, kasabay ng pagtilapon ng pinakabagong modelo ng cellphone na ngayon ay durog na sa sahig na gawa sa marmol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig siya sa kawalan. Ang mga salitang "deal cancelled" ay tila nagliliyab pa rin sa screen ng kanyang isipan. Isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Isang proyektong pinaghirapan niya sa loob ng 1 taon. Nawala sa isang iglap. Pumasok ang kanyang tapat na assistant, si Mang Lito, na may pag-aalinlangan sa mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang lumang sobre sa mesa, malayo sa nagkalat na bubog. "Sir Rico," mahinang sabi nito, "pasensya na po. Ito po kasing sulat. Matagal na daw pong naipadala, pero ngayon lang nakita sa mailroom. Baka importante." Walang kaemo-emosyon na dinampot ni Rico ang sobre. Luma na ito, medyo naninilaw ang papel. Walang pangalan ng nagpadala. Dahil sa galit at pagkadismaya, balak na sana niyang itapon ito nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang selyo. Galing sa isang maliit na bayan sa Batangas. Bahagya siyang napakunot noo. Wala siyang kilala doon. Wala siyang negosyo doon. Pinunit niya ang sobre nang walang gana. Sa loob, walang sulat. Walang paliwanag. 3 piraso lamang ng papel, nakatupi ng maayos. Binuklat niya ang una, isang kopya ng birth certificate. Pangalan ng bata, Maria Alana Reyes. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay maling sulat lang. Binuklat niya ang pangalawa, pangalan ng bata, Maria Diana Reyes. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At ang pangatlo, pangalan ng bata, Maria Eliana Reyes. Magkakamukha ang petsa ng kapanganakan, triplets. Napailing si Rico. Ano ang kinalaman niya rito? Sino ang nagpapadala sa kanya nito? At pagkatapos, nakita niya ang bahaging nagpatigil sa kanyang paghinga. Pangalan ng ina, Marian Reyes. Isang pamilyar na pangalan, isang anino mula sa nakaraan. Si Marian, ang tahimik na intern sa kanyang kumpanya, 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng dinala niya sa kanyang kondo, isang gabi. Pagkatapos ng isang office party, ang babaeng hindi na niya muling nakausap pagkatapos noon. Naramdaman ni Rico ang panlalamig ng kanyang dugo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa huling bahagi ng dokumento. Pangalan ng ama. Nakita niya ang sarili niyang pangalan, nakalimbag ng malinaw at walang pagkakamali. Rico Mendoza. Binitiwan niya ang mga papel na para bang napapaso siya. Ang mga ito ay lumaglag sa sahig, tumabi sa durog na cellphone. 3 anak na babae, hindi isa. 3. Biglang nawalan ng saysay ang bilyon-bilyong pisong nawala sa kanya kanina. Ang lahat ng galit niya ay napalitan ng isang malalim at nakakabinging pagkalito. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig ng kanyang penthouse office. Tumayo siya. Hindi pinansin ang tawag ni Mang Lito. Kinuha niya ang susi ng kanyang sports car at naglakad palabas. Walang plano, walang patutunguhan. Tanging isang address lamang na nakasulat sa likod ng sobre ang nasa isip niya. Isang luma at abandonadong hasyenda ng kanyang lolo sa Batangas. Habang minamaneho niya ang sasakyan papalayo sa magulong syudad, hindi niya namalayan ang mga naglalakihang gusali na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang mga ito ay tila mga aninong walang kahulugan. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, narating niya ang isang simpleng bayan. Sinundan niya ang makitid na daan hanggang sa matanaw niya ang isang bakuran na napapalibutan ng sirang bakod. Sa gitna nito ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Simple, ngunit malinis. Ipinatay niya ang makina ng sasakyan. Sa katahimikan ng hapon, isang tunog ang umagaw sa kanyang atensyon. Tawanan. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang 3 maliliit na batang babae. Magkakamuka, magkakapareho ng kulot na buhok at ngiti. Ngiti
Naghahabulan sila sa damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika sa pandinig. Nanigas si Rico sa kanyang kinauupuan. Sila na nga, walang duda. Biglang bumukas ang pinto ng bahay na kahoy. Isang babae ang lumabas. Mas payat siya ngayon, ngunit ang tindig ay puno ng katatagan. Ang dating mahiyain na intern ay wala na. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang ina. Lumingon ito sa direksyon ng kanyang sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Marian. At sa mga mata niya, walang bakas ng pagkagulat. Walang takot. Tanging isang matinding lamig na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Rico. Ang lamig ng maraming taon ng paghihintay at hinanakit. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan ang unang bumasag sa payapa niyang hapon. Para kay Marian, ang tunog na yon ay hindi pamilyar sa kanilang liblib na lugar. Ito ay isang tunog na galing sa ibang mundo. Ang mundo na matagal na niyang tinalikuran. Napatigil siya sa pagdidilig ng halaman at ang puso niya ay nagsimulang kumabog nang hindi niya malamang dahilan. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang kintab ng itim na sports car na huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang sasakyan na mas mahal pa siguro sa buong lupa at bahay niya. At nang bumukas ang pinto nito, pakiramdam ni Marian ay huminto ang pag-ikot ng mundo. 5 taon. 5 taon niyang sinubukang ibaon sa limot ang mukhang iyon. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang kanyang mamahaling damit na tila hindi nababagay sa maalikabok na daan ng Batangas. Si Rico Mendoza. Ang unang naramdaman ni Marian ay hindi galit, kundi takot. Isang matinding takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Mga anak, pasok muna kayo sa loob. Mariin ngunit pilit niyang pinapakalmang sabi sa kanyang 3 anghel na nooy natigil sa paglalaro. Pero mama, reklamo ni Alana, pasok na, sabi niya. At sa pagkakataong ito, may diin na sa kanyang boses. Agad namang nagsitakbuhan ang mga bata papasok ng bahay, lingid sa kaalaman kung sino ang multo mula sa nakaraan ng kanilang ina. Hinarap niya si Rico. Inihanda niya ang kanyang sarili, itinayo ang isang pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon gamit ang mga luha, pagod at pighati. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang bawat salita ay malamig at matigas. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Rico. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong pagsalubong. Marahil ay inaasahan niyang makikita ang dating Marian, ang mahiyain at walang imik na intern na madali niyang napaikot. Marian, ako. Nagsimula siyang magsalita, ngunit pinutol ito ni Marian. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sabi niya. Wala kang karapatan. Nalaman ko na, sabi ni Rico. Ang boses ay desperado. Ang tungkol sa mga bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marian. Talaga? Ang bilis mo namang nalaman. 5 taon lang naman ang lumipas. 5 taon, Rico. Nasaan ka noong mag-isa akong nagsusuka dahil sa paglilihi? Nasaan ka noong gabing isinugod ako sa ospital at halos mamatay sa panganganak? Nasaan ka sa bawat lagnat, sa bawat iyak, sa bawat kaarawan nila? Hindi makasagot si Rico. Ang dating CEO na kayang paikuti ng sino man sa kanyang mga salita ay ngayon ay walang masabi. Hayaan mo akong tumulong, sabi ni Rico, at ginawa niya ang isang bagay na lalong nagpaalab sa galit ni Marian. Kinuha niya ang kanyang wallet. Kailangan niyo ng pera. Pera para sa kanila. Tumawa si Marian, isang tawang puno ng sakit at pang-iinsulto. Pera? Ulit niya. Yan lang ba ang alam mong solusyon sa lahat ng bagay? Ganyan mo ba tinitingnan ang mga anak mo? Isang problema na kayang ayusin ng pera? Itago mo yan, Rico. Hindi namin kailangan ng marumi mong pera. Napansin niya ang paggalaw sa bintana ng kanilang bahay. Ang 3 niyang anak na babae ay sumisilip. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka.
Sino ang lalaking kausap ng kanilang mama? Sino ang lalaking nagpaiyak dito? Dahil doon, mas lalo siyang nagalit. Galit sa sarili dahil hinayaan niyang makita ng mga anak niya ang kahinaan niya. At galit kay Rico dahil sa simpleng pagdating nito ay nagawa nitong sirain ang mundong pinaghirapan niyang buuin. Sabihin mo sa akin, Marian, pakiusap ni Rico, ang boses ay basag na. Anong kailangan kong gawin? Tumingin si Marian sa paligid. Sa kanilang simpleng bahay, sa kanilang maliit na taniman, at sa mahabang bakod na gawa, sa kawayan na sira-sira na, sa ilang bahagi, isang proyektong matagal na niyang gustong gawin, ngunit laging nauudlot dahil sa kakulangan sa oras at pera. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang pagsubok, isang imposibleng hamon na alam niyang tatalikuran nito. Itinuro niya ang sirang bakod. Gusto mong magpatunay? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Patunayan mo sa pamamagitan ng mga kamay mo, hindi sa pamamagitan ng wallet mo. Tumingin si Rico sa bakod. Pagkatapos ay sa kanyang malinis at malambot na mga kamay. Mga kamay na sanay lamang humawak ng ballpen at pumirma ng mga tseke. Hubarin mo ang mamahalin mong damit. Patuloy ni Marian. Ang bawat salita ay isang dagok sa ego ni Rico. Kalimutan mo na CEO ka. Dito, wala kang pangalan, walang kapangyarihan. Lumapit siya ng isang hakbang at tinitigan niya si Rico ng diretso sa mga mata. Ayusin mo ang bakod na yan. Kapag hindi mo kaya, umalis ka at huwag ka nang babalik kailanman. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng daan habang ang alikabok na nilikha ng pagpasok ni Marian sa bahay ay dahan-dahang lumapag sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad. Ang mga salita ni Marian ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang pagkatao. Hubarin mo ang mamahaling mong damit. Kalimutan mo na CEO ka. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Ngunit sa mga mata ni Marian, hindi siya si Rico Mendoza, ang hari ng real estate. Isa lamang siyang pagkakamali mula sa nakaraan, isang estranghero. Pumasok siya sa kanyang sasakyan, hindi para umalis, kundi para magtago. Mula sa bintana, pinanood niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng niyog. Ang dating marangyang loob ng kanyang sasakyan ay tila naging isang kulungan. Pwede siyang umalis. Pwede siyang bumalik sa Maynila at kalimutan ang lahat ng ito. Pwede niyang ipagpatuloy ang buhay na kinalakihan niya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay hindi ang mga numero sa stock market, kundi ang tatlong magkakamukhang mukha na sumisilip sa bintana kanina. Mga anak niya. Doon, sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, ginugol ni Rico ang buong gabi. Walang pagkain, walang tubig. Tanging ang bigat lamang ng kanyang mga pagkakamali ang kanyang kasama. Kinabukasan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang likod at leeg. Lumabas siya ng sasakyan, gusot-gusot ang damit. At pakiramdam niya ay mas basura pa siya sa mga tuyong dahon sa lupa. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Marian at ang tatlong bata. May dalang pandilig si Marian, habang ang mga anak niya ay masayang nagbubunot ng damo. Nagtutulungan sila, isang pamilya, at siya heto, isang dayo sa sarili niyang kwento. Hindi siya pinansin ni Marian, para bang isa lamang siyang poste o isang puno. Ang pagwawalang bahala na yon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang binitawan nito kahapon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Naglakad siya pabalik sa sasakyan. Ngunit sa halip na buksan ang pinto sa driver's side, binuksan niya ang likuran. Hinubad niya ang kanyang coat na nagkakahalaga ng 100,000 piso at itinapon ito sa loob. Sunod niyang inalis ang kanyang relos.
Inililis niya ang manggas ng kanyang puting-puting polo. Naglakad siya patungo sa tumpok ng mga lumang kagamitan sa gilid ng bahay. Kinuha niya ang isang martilyo at isang lagari na kinakalawang na. Mabigat, magaspang, hindi pamilyar sa kanyang mga kamay, na sanay lamang sa lambot ng keyboard at pluma. Sinimulan niya ang trabaho. Noong una, ito ay isang purong kahihiyan. Hindi niya alam kung paano hawakan ng tama ang martilyo. Sa bawat pagpukpok niya sa pako, laging tumatama ito sa kanyang daliri. Ang lagari ay laging sumasabit sa kawayan. Ang mga pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng trabahong hindi niya kailanman naranasan. Narinig niya ang mahinang hagikgikan. Ang mga bata, nakatayo sa di kalayuan, pinapanood siya. Pinagtatawanan ng kanyang pagiging lampa. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanilang mga mukha, ang galit ay napapalitan ng isang kakaibang determinasyon. Nagpatuloy siya. Pukpok, lagari, buhat. Sa bawat pagkakamali, natututo siya. Sa bawat sakit, lalo siyang nagpupursigi. Tanghali na nang may isang maliit na anino ang tumabi sa kanya. "Manong," sabi ng isang maliit na boses. Napalingon siya. Isa sa mga anak niya. Hindi niya pa sila makilala kung sino ay sino. Ang nakatayo roon. May hawak na isang baso ng tubig. Nag-aalinlangan itong iabot sa kanya. "Maya ang pangalan ko," sabi ng bata. Natigilan si Rico. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ang isa sa kanila. Kinuha niya ang baso ng tubig gamit ang nanginginig na kamay. Ininom niya ito ng dire-diretso. Ito na yata ang pinakamasarap na tubig na nainom niya sa buong buhay niya. "Salamat," sabi niya. Sinubukang ngumiti. Ngumiti rin pabalik si Maya bago mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang mga kapatid. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Rico si Marian na nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay blanko pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Hindi niya ito mabasa. Ipinagpatuloy ni Rico ang trabaho hanggang sa tuluyan nang lamunin ng dilim ang buong paligid. Nang matapos siya, hindi niya na maramdaman ang kanyang mga braso at likod. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Puno ito ng gasgas at sugat. May isang paltos na pumuputok na sa kanyang palad. Mahapdi at sariwa ang dugo. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nasugatan ng kanyang mga kamay dahil sa pagtatrabaho. Tinitigan niya ang mga ito, ang tanging pag-aari niya sa sandaling iyon. Ang simbolo ng kanyang unang araw bilang isang ama. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Kakayanin ko ba ito? Ilang araw na ang lumipas. Sa bawat paggising ni Marian, naroon pa rin si Rico. Araw-araw, tinitiis nito ang init ng sikat ng araw at ang bigat ng trabaho. Unti-unti, ang sirang bakod ay nabubuo. At sa bawat kawayang itinatayo ni Rico, tila may isang piraso rin ng pader, sa puso ni Marian ang unti-unting gumuho. Naiinis siya sa sarili niya. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Dapat ay masaya siyang nakikitang nahihirapan ito. Dapat ay nagagalak siyang makita ang pagod sa mukha nito. Ngunit sa halip, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng awa, paghanga. Hindi maaari. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, biglang nagsimulang umulan ng malakas. Ang dating ambon ay naging isang malupit na bagyo na yumayanig sa kanilang munting bahay, kasabay ng malakas na kulog. Narinig ni Marian ang mahinang pag-ubo mula sa silid. Si Tala, ang bunso sa kambal. Pagpasok niya sa kwarto, nag-aalab sa init ang noo ng bata. Mataas ang lagnat nito. Agad na humanap si Marian ng gamot, ngunit paubos na pala ang kanilang stock ng paracetamol. "Kailangan ko siyang dalhin sa bayan," sabi ni Marian sa sarili. Ang dibdib ay pinipiga ng pag-aalala.
Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. At sa saglit na liwanag na yon, nakita niya ang isang malaking puno ng akasya na bumagsak at ngayon ay nakaharang sa kanilang daanan. Bihag sila ng bagyo. Nagsimulang manginig si Marian, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Paano na ang anak niya? Biglang may kumatok sa pinto ng silid. Si Rico. Basang-basa ang damit, halatang galing sa labas para tingnan ang sitwasyon. Marian, anong nangyayari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hinayaan ni Marian na makita ni Rico ang kanyang kahinaan. Si Tala, nilalagnat. At hindi tayo makaalis. Walang pag-aalinlangan na pumasok si Rico. Sinalat niya ang noo ng bata at bakas sa mukha niya ang parehong takot na nararamdaman ni Marian. Mayroon bang ibang paraan? Tanong ni Rico. Biglang naalala ni Marian ang mga turo ng kanyang lola. Ang dahon ng lagundi. May tanim ako sa likod bahay, pampababa ng lagnat at ubo. Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Rico. Kumuha siya ng isang lampara at muling sumuong sa malakas na ulan. Pagbalik niya, dala na niya ang isang bungkos ng sariwang dahon. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nagtulungan sila. Si Marian ang nagturo at si Rico ang gumawa. Dinikdik niya ang mga dahon, pinakuluan ito sa palayok at maingat na inihanda ang katas nito para ipainom kay Tala. Habang ginagawa nila ito, ang tanging maririnig lamang ay ang lagaslas ng ulan sa bubong at ang mahinang paghinga ng bata. Nang mapainom na nila si Tala, umupo sila sa sahig sa tabi ng papag. Pinunasan ni Rico ang noo ng bata gamit ang isang basang bimpo. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay mag-aspang na at may kalyo, ay naging napakaingat at maalaga. Pinanood siya ni Marian at sa saglit na yon, hindi niya nakita ang mayabang na CEO. Ang nakita niya ay isang ama. Dahil sa pagod at puyat, hindi na malaya ni Marian na ang ulo niya ay dahan-dahan nang bumagsak sa balikat ni Rico. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umangal. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nakatulog siya. At sa kanyang panaginip, bumalik ang isang madilim na alaala. Isang mukhang puno ng pagbabanta. Isang boses na malamig at mapaglaro. Eduardo? Huwag. Mahinang ungol niya habang natutulog. Narinig ito ni Rico. Napakunot ang kanyang noo, ngunit hindi niya ito binigyan ng mali siya. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang bigat ng ulo ni Marian sa kanyang balikat at ang init ng paghinga ng kanyang anak na unti-unti nang bumabalik sa normal. Kinabukasan, tumila na ang ulan, sumilip ang araw at kasabay nito, ang lagnat ni Tala ay nawala na rin. Isang himala, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Marian. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Isang ugong ng sasakyan ang muling narinig sa labas. Pero hindi ito ang pamilyar na tunog ng sports car ni Rico. Iba ito, mas bago, mas magarbo. Isang makintab na itim na SUV ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng plansadong polo ang bumaba. Ang kanyang ganyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong kadiliman. Naglakad ito papalapit sa kanila na para bang pag-aari niya ang lugar. Marian, sabi nito sa isang boses na malambing ngunit nagdulot ng kilabot kay Marian. Narinig kong nahihirapan ka, sabi ng lalaki. Ang tingin ay lumipat mula kay Marian, patungo sa gusgusing anyo ni Rico. Nandito ako para tumulong. Si Eduardo Vargas, nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Eduardo Vargas, ang pangalan ay parang latigo na humagupit sa kanyang likuran. Ang kanyang dating karibal sa negosyo, ang taong laging naghahangad ng kanyang pagbagsak. Ngayon, narito siya,
Sa pinaka-personal na bahagi ng kanyang buhay, ang ngiti ni Eduardo ay perpekto, puno ng kaplastikan. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marian, ngunit alam ni Rico na ang bawat galaw niya ay may tinatagong layunin. Eduardo, mahinang sabi ni Marian, may bakas ng pagkagulat at takot sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Marian, sagot ni Eduardo at lumapit pa siya na para bang may karapatan siyang gawin iyon. Narinig ko ang tungkol sa bagyo at sa nangyari kay Tala, hindi dapat ikaw ang nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Iniabot niya ang isang bag na puno ng gamot at pagkain. Ang kanyang mga kilos ay tila isang bayani, isang tagapagligtas. Ngunit para kay Rico, isa itong ahas na gumagapang sa paraiso na pinipilit niyang buuin. Salamat, Eduardo, sabi ni Marian, ang boses ay pilit na pinapakalma. Anong ginagawa mo rito, Vargas? Matigas na tanong ni Rico, lumapit ng isang hakbang. Lumingon si Eduardo kay Rico at ang ngiti niya ay lumawak, puno ng pang-uuyam. Rico Mendoza, nagkita pala tayo muli. Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong kalagayan. Ang dating hari ng negosyo, ngayon ay mukhang isang magsasaka na laging gutom. Naging ugong sa tenga ni Rico ang mga salitang iyon. Nakita niya ang paglihis ng tingin ni Marian. Naramdaman niya ang init ng pamumula sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na interesado ka pala sa ganitong klase ng lugar. Patuloy ni Eduardo. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni Rico na puno na ng kalyo. Malaki na yata ang ibinaba ng iyong antas, Rico. Hindi mo naiintindihan. Simula ni Rico. Naiintindihan ko, Rico. Putol ni Eduardo sa kanya. Ang isang lalaking sanay sa luho ay nahihirapan sa simpleng buhay. Pero huwag kang mag-alala, Marian. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Lalong nag-init ang ulo ni Rico. Ang pag-aari ni Eduardo kay Marian ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Napansin niya na ang tatlong bata ay sumisilip muli sa pinto. Nakita niya ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Nilapitan ni Eduardo ang mga bata. Hello mga anghel! Ako ang Tio Eduardo ninyo. Nagulat si Rico. Tio Eduardo? Kailan pa naging ganito kalapit si Eduardo kay Marian at sa mga bata? Magaling ba ang Tio Eduardo ninyo? Tanong ni Eduardo at kinuha pa niya ang kamay ni Alana at kinamayan ito. Ngumiti si Alana. Opo, Tio. Binigyan niya po kami ng tsokolate minsan. Parang pinipiga ang puso ni Rico. Binigyan ng tsokolate? Kailan pa? Habang siya nakikipagbuno sa paghahanap buhay, may iba ng taong gumagapang sa puso ng kanyang mga anak. Marian, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rico. Ang boses ay may diin. Wala tayong pag-uusapan, Rico, sagot ni Marian. Ang tingin ay lumihis. Hayaan mo si Eduardo. Marami siyang naitulong sa akin nitong mga nakaraang taon. Sa mga salitang yon ni Marian, pakiramdam ni Rico ay lalong lumayo sa kanya ang mundo. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Babala ni Rico. Ikaw ba ang dapat kong pagkatiwalaan, Rico? Tanong ni Marian. Ang kanyang tingin ay nanunuya. Ang lalaking bumalik pagkatapos ng 5 taon na walang paramdam, nagsimula na siyang mangamba. Ang pananakot ni Eduardo. Ang mga panaginip ni Marian. May koneksyon ba sila? Hindi na nagtagal si Eduardo. Marian, kailangan kong umalis. Pero may magandang balita ako. Lumingon si Eduardo sa mga residente ng komunidad na ngayon ay nagsisimula ng magtipon, naakit ng ingay at ng mamahaling sasakyan. Minamahal kong mga kababayan, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng pangako. Mayroon akong inihandang proyekto para sa inyo. Isang malaking resort na itatayo malapit dito. At para maging posible ito, kailangan naming bilhin ang inyong mga lupain. Nagulat ang mga tao. Nagsimula silang magbulungan.
Bibigyan namin kayo ng mas mataas na presyo kaysa sa karaniwan. Patuloy ni Eduardo. Ang kanyang nangiti ay parang pating na handang lumamon. Kasama na rin ang lupain ng hasyenda na Pitumbong. Isipin ninyo, magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. Hindi na kayo maghihirap sa pagsasaka. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Ito ang plano. Ito ang dahilan ng pagdating ni Eduardo. Tumingin si Eduardo kay Marian. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagtatagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang unang pagkakataon, Marian. Isipin mo, isang magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong mga anak. Hindi ka na magsasaka sa lupain na ito. Ang mga salita ni Eduardo ay parang bombang sumabog sa komunidad. Ang mga tao ay nag-aalangan, pero ang pangako ng pera ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Tumingin si Marian sa mukha ni Rico na ngayon ay puno ng galit at pagkabigla. At pagkatapos, tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga anak. Naiwan si Marian na nakatayo. Ang kanyang isip ay parang nag-ulong sa pot. Ang mga salita ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Isipin mo, isang magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong mga anak. At pagkatapos, ang mga salita ni Rico, hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Kanino siya maniniwala? Pumunta si Eduardo sa bahay kinabukasan. Dala ang isang folder na puno ng mga dokumento. Mayroon siyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, naramdaman ni Marian ang isang bagay na hindi kaaya-aya. Marian, naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalangan, sabi ni Eduardo. Pero ito ang pagkakataon mo para sa iyong mga anak. Binuksan niya ang folder at doon, nakita ni Marian ang mga kopya ng lumang balita. Mga larawan ni Rico Mendoza sa mga party, kasama ang iba't ibang babae. Mga headlines tungkol sa kanyang marangyang pamumuhay. Hindi ko lang maintindihan, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Paano kanya nagawang iwanan noon? Isa kang napakabuting tao. Sa tingin mo ba ay magbabago ang isang taong sanay sa ganyan? Naramdaman ni Marian ang panunumbalik ng matandang sakit. Ang gabi pagkatapos ng office party, ang mga tawag niya na hindi sinasagot. Ang pakiramdam na isa lamang siyang one-night stand na madali niyang nakalimutan. Sa loob ng ilang araw, ang isip ni Marian ay gulong-gulo. Si Rico ay nagpupursigi sa pagsasayos ng bakod, ngunit sa bawat pagpukpok ng martilyo, tila lalo lang lumalalim ang kanyang pagdududa. Isang hapon, habang nag-aalala si Marian sa kanilang mga pananim na nangangailangan ng tubig, napansin niyang hindi umaandar ang sistema ng irigasyon. Kinailangan nilang umasa sa balon at balde para diligan ang kanilang mga pananim. Agad na lumapit si Rico upang tumulong. Hayaan mo akong tingnan, Marian. Baka may barado lang. Pinanood ni Marian si Rico habang pinipilit nitong ayusin ang makina. Ngunit dahil sa kawalan ng karanasan, tila mas lalo lang nitong pinapalala ang problema. Ang dating tubig na paunti-unti pang umaagos ay tuluyan ng nawala. Nang gabing iyon, dumating si Eduardo. May dala siyang team ng mga mekaniko. Sa loob lamang ng ilang oras, naayos nila ang sistema ng irigasyon. Hindi naman pala mahirap ayusin, Marian, sabi ni Eduardo, habang nakatingin kay Rico na nakatayo sa isang sulok, lulugo-lugo. Kailangan lang ng tamang tao. Naramdaman ni Marian ang matinding pagkapahiya para kay Rico. At pagkatapos, ang galit. Galit dahil sa kanyang pagiging inutil. Galit dahil sa kanyang kahinaan. Kaya ko yan, Marian, sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi, Rico. Hindi mo kaya, mariing sabi ni Marian. Kitang-kita ko. Kung mayroon mang pagbabago sa'yo, ito ay panandalian lang. Isa ka pa ring isang tao na walang alam sa tunay na buhay. Kinabukasan, dinala ni Eduardo kay Marian ang isang kontrata. Nakasulat doon ang presyo ng kanyang lupa
Doble sa presyo ng iba. Ito ang paraan para makalaya ka sa lahat ng ito, Marian, sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay naninila. Hindi mo na kailangang magtiis. Hindi mo na kailangang magpakamartir. Hindi mo na kailangang umasa sa isang taong kahit sarili niya ay hindi niya kayang ayusin. Tumingin si Marian sa kontrata. Ang mga numero ay tila mga pangako ng isang bagong buhay. Isang buhay na walang hirap, walang sakit, walang pangamba. Para sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang pag-aalinlangan ay lumamon sa kanya. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik. Ang sakit ng pag-iisa. Ang pighati ng pagpapalaki sa 3 bata ng mag-isa. Tiningnan niya si Rico na mahimbing na natutulog sa sahig ng sala. Payapa ang mukha nito, ngunit sa kanyang isipan, isa itong patunay ng kanyang pagkabigo. Ng kanyang kawalan ng kakayahan. Hindi na siya magpapaloko. Kinuha niya ang ballpen. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ito na. Ito ang desisyon niya para sa kanyang mga anak. Tumingin siya sa bakod na bahagyang naayos na ni Rico at sa mga matang nanlalabo sa luha, sinabi niya sa kanyang sarili, baka nga nagkamali ka sa pagpunta rito. Baka nga mayroong mga taong hindi na kailanman magbabago. Ibinaba niya ang ballpen sa papel. Naramdaman ni Rico na parang dinudurog ang kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang kamay ni Marian na dahan-dahang papalapit sa kontrata. Ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isip. Baka nga mayroong mga taong hindi na kailanman magbabago. Tila nabingi siya sa ingay ng kanyang sariling pagkabigo. Ito na. Mawawala na ang lahat sa kanya. Nang makita niyang hawak na ni Marian ang ballpen, hindi na niya kinaya. Tinalikuran niya ang eksena. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad palayo sa bahay, palayo kay Marian, palayo sa kanyang mga anak. Nang gabing iyon, hindi siya bumalik sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa lumang bahay ng kanyang lolo. Ang hacienda na ngayon ay tila isang multo ng nakaraan. Matagal na itong abandonado, ngunit ngayon, ito na lamang ang tanging lugar na naramdaman niyang mayroon siyang pag-aari. Pumasok siya sa loob. Ang bahay ay puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela. Umupo siya sa sahig, sa isang sulok, at hinayaan niyang lumabas ang lahat ng sakit at pagkabigo. Nagsimulang gumuho ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng pamilya. Ang pangarap na bumawi kay Marian. Ang pangarap na maging isang mabuting ama. Lolo, bulong niya sa kawalan. Napakatanga ko. Nagkamali ako. Nagsimula siyang maghanap ng anumang bagay na maaring magbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa. Naghahanap siya ng isang sign, isang palatandaan. Sa ilalim ng lumang kama ng kanyang lolo, may nakita siyang isang kahoy na kahon. Bahagyang nabubulok na ito, ngunit buo pa rin. Dinampot niya ito at inupo sa tabi niya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato. Mga litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang lolo. Ang mga ngiti ng kanyang lolo ay tila ba gumuguhit ng init sa kanyang puso. Nandoon din ang isang lumang journal, ang journal ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang lolo ay pamilyar. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat salita. Mayo 1975, ang aking apo, si Rico, ay napakatalino. Alam kong malayo ang mararating niya. Ngunit sana, hindi siya malunod sa kanyang mga pangarap. Sana ay hindi niya makalimutan ang halaga ng simpleng buhay. Enero 20, 2005. Parang mas lumalayo ang apo ko. Abogado na siya ngayon. Ang dami niyang pera. Ngunit pakiramdam ko, mas nag-iisa siya ngayon kaysa noon. Disyembre 10, 2010. Hindi na siya bumibisita. Hindi na siya tumatawag. Alam kong busy siya sa kanyang kumpanya. Ngunit masakit pa rin. Sana ay makita niya ang tunay na yaman sa buhay bago mahuli ang lahat. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata.
Mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pangungulila. Namatay ang kanyang lolo na hindi niya man lang nabisita. Namatay ang kanyang lolo na hindi niya man lang napasalamatan. Sa loob ng journal, may isang liham na nakatago para sa kanya. Rico, apo ko, nakasulat doon. Kapag nabasa mo ito, siguro ay wala na ako. Alam kong matatalino ka. Alam kong mararating mo ang rurok ng tagumpay. Ngunit tandaan mo, apo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasa pamilya, sa pagmamahal, sa pag-ibig sa kapwa, at sa lupang pinaghirapan mo. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaluluwa sa anumang kayamanan. Ang lupain ng hasyenda na ito, apo, ay hindi lamang lupain. Ito ay diwa. Ito ang ating pinagmulan. Ang ating mga ninuno ay nagsumikap para dito. Mayroon itong lihim. Isang lihim na nagpapabuhay sa lahat ng bagay dito. Isang lihim. May nakita siyang lumang mapa sa ilalim ng liham. Isang mapa ng hasyenda. Mayroong isang bilog na nakaguhit sa isang bahagi nito at sa ilalim nito nakasulat ang salitang tubig bukal. Biglang umilaw ang isang bombilya sa isip ni Rico. Tubig bukal. Isang malaking reservoir ng tubig sa ilalim ng lupain. Ito ang dahilan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit interesado si Eduardo Vargas sa lupain. Hindi lang ito para sa resort, para ito sa kontrol ng tubig. Eduardo? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigla. Naalala niya ang mga salita ni Eduardo, ang kanyang matatamis na pangako sa mga tao. Lahat ng yon ay isang kasinungalingan, isang malaking panlilinlang. Kailangan niyang pigilan si Marian. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Kahit na alam niyang halos wala na siyang pag-asa, kailangan niyang gawin ito para sa kanyang mga anak, para sa kanyang lolo, at para kay Marian. Tumayo si Rico. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang diwa ng kanyang lolo ay tila na sa tabi niya. Binibigyan siya ng lakas. Kinuha niya ang mapa. Ang kanyang puso ay determinado. Tumakbo si Rico. Ang mapa ng kanyang lolo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing, "Pigilan mo siya! Pigilan mo siya!" Nakarating siya sa bahay ni Marian, hinihingal at basang-basa ng pawis. Nakita niya si Marian na nakaupo sa mesa. Ang kontrata ay nakalatag sa harapan niya at sa tabi nito nakangiti si Eduardo. "Marian, huwag!" Sigaw ni Rico. Ang kanyang tinig ay basag. "Huwag mong pirmahan yan! Niloloko ka niya!" Nagulat si Marian. Nagulat din si Eduardo, ngunit mabilis itong nakarecover. "Ano na naman ito, Rico?" tanong ni Marian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. "Pakinggan mo ako, Marian," pakiusap ni Rico, at inilatag niya ang mapa sa mesa. May malaking bukal ng tubig sa ilalim ng lupain na ito. Iyan ang totoong dahilan kung bakit niya gusto ang lupa mo. Hindi ito para sa resort lamang. Gusto niyang kontrolin ang tubig sa buong lugar. Tumawa si Eduardo. "Ano na naman ang kasinungalingan mo, Rico? Ngayon, isa ka ng tagapagsalaysay ng kwento? Hindi na ka na CEO, kundi isang manloloko?" "Hindi ako nagsisinungaling," giit ni Rico. "Ito ang mapa ng lolo ko. Puno ito ng katotohanan." "Mapa?" Tumawa si Eduardo. "Ang isang lumang mapa ng isang baliw na matanda? Iyan ba ang ebidensya mo?" Biglang may dumating na ilang kalalakihan, mga lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard. Sila ang mga tauhan ni Eduardo. "Siya ba, Sir Eduardo?" tanong ng isa sa mga gwardiya. Ang tingin ay nakatuon kay Rico. "Oo, siya," sabi ni Eduardo. "Siya ang sumira sa irigasyon niyo. Siya ang nagplano ng lahat ng ito para lang mapagbili ang lupa ni Marian sa akin." Nagulat si Rico. "Ano? Hindi. Nagsisinungaling ka." "Nasaan ang ebidensya mo, Rico?" Mapanood yung tanong ni Eduardo. "Mayroon ka bang video
Mayroon ka bang testigo? Naging blangko ang mukha ni Rico. Wala. Wala siyang ebidensya. Tanging ang mapa ng kanyang lolo lamang. Sino ang maniniwala sa isang basag na tao na tulad mo, Rico? Sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Sa isang taong pinipilit maging isang magsasaka? Ang isang taong bumagsak mula sa kanyang trono? Umalis si Marian sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha. Marian, pakiusap. Pakiusap ni Rico. Maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Bakit ka pa namin pagkakatiwalaan, Rico? Tanong ni Marian. Ang boses ay basag. Ilang beses mo na kaming pinaniwala na magbabago ka. Pero sa huli, isa ka pa ring isang gulo. Naramdaman ni Rico ang matinding sakit. Ang mga salita ni Marian ay mas matalim pa kaysa sa anumang punyal. Gusto mo ng ebidensya? Tanong ni Eduardo. At bigla niyang siniko si Rico. Dahil sa gulat at galit, hindi nakapagpigil si Rico. Sinuntok niya si Eduardo. Tumilapon si Eduardo sa sahig at agad siyang umangal. Ang mga tauhan niya ay agad na lumapit kay Rico at pinigilan siya. Mama! Papa! Sigaw ng tatlong bata na ngayon ay lumabas na ng bahay. Nakita nila ang lahat. Nakita ni Marian ang galit sa mga mata ni Rico. Ang karahasan. Ito ang kinakatakutan niya. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong lumayo dito. Umalis ka, Rico, sabi ni Marian. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng matinding sakit. Umalis ka. Huwag ka nang bumalik. Hindi ka namin kailangan. Pinakawalan ng mga gwardiya si Rico. Tumingin siya kay Marian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Sa mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan, nakita niya ang purong pagkasuklam. Walang pagpipilian si Rico. Tinalikuran niya ang lahat. Ang bahay, si Marian, ang kanyang mga anak. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Habang naglalakad siya sa maalikabok na daan, ang mga butil ng ulan ay tila mga luha na bumabagsak sa kanyang mukha. Wala na siyang makita. Wala na siyang maramdaman. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagkatao. Naiwan si Marian na parang robot. Ang mga salita niya kay Rico, ang kanyang pag-alis sa ilalim ng ulan, lahat ay naganap na parang sa isang panaginip. Ang kanyang dibdib ay masakit, hindi dahil sa galit, kundi sa isang matinding pagkalito at pagkalugi. Bakit parang may mali? Bakit parang may kulang? Kinabukasan, ganoon pa rin ang pakiramdam niya. Ang bahay ay tahimik. Wala ang ingay ni Rico na nagtatrabaho sa labas. Wala ang kanyang presensya. Pinilit niyang baliwalain ang lahat. Pinilit niyang mag-focus sa kanyang mga anak. Ngunit sa bawat sulyap niya sa sirang bakod na halos ayos na, sa bawat tingin niya sa bakanting upuan sa sala, naroon ang isang butas sa kanyang puso. Lumapit si Eduardo. Mas lalo siyang naging mapilit sa kontrata. Marian, ito na ang oras. Tapusin na natin ito. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang kinabukasan niyo. Hindi niya mapirmahan ang kontrata. May isang bagay na pumipigil sa kanya. Isang hinala. Isang katanungan na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Totoo ba ang sinasabi ni Rico? Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga lumang gamit sa bodega, may nakita siyang isang kahon na puno ng kanyang mga lumang gamit mula pa sa Maynila. Mga lumang libro, mga sulat, at sa ilalim ng lahat, may nakita siyang isang lumang cellphone. Ang kanyang lumang cellphone, halos nakalimutan na niya ito. Matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang loob. Kailangan niyang tingnan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasaksak niya ang lumang charger. Ilang sandali. Umilaw ang screen. Bumungad sa kanya ang kanyang lumang wallpaper. Isang larawan niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagsimula siyang mag-browse sa kanyang mga files.
mga lumang mensahe, mga lumang larawan, at pagkatapos, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na recordings. Binuksan niya ito. May isang file na may petsa 5 taon na ang nakakaraan. Ang petsa ng gabi. Bago siya umalis sa kumpanya ni Rico, pinindot niya ang play. Ang una niyang narinig ay ang kanyang sariling boses, nanginginig at puno ng takot. Pakiusap, huwag niyo po kaming saktan. At pagkatapos, isang boses na nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Isang boses na nag-aangkin ng pagiging kaibigan sa kanya ngayon. Ang boses ni Eduardo Vargas. Wala kang karapatan na magreklamo, Marian. Malamig na sabi ng boses ni Eduardo. Ang isang tulad mo ay walang karapatan sa isang Rico Mendoza. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Kung malaman niyang buntis ka, itatapon ka niya. Hindi niya kayo pananagutan. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Marian. Kailangan mong umalis. Patuloy ng boses ni Eduardo. Kailangan mong maglaho. Kung hindi, siguraduhin kong pati ang pamilya mo sa probinsya ay madadamay. At si Rico, siya ang magbabayad ng lahat ng kasalanan mo. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Ang lahat ay naglinaw. Ang bawat salita, ang bawat pangyayari, ang pag-alis niya, ang kanyang galit kay Rico, ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking panlilinlang na pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Si Eduardo, siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nagtulak sa kanya palayo kay Rico. Siya ang nagtago ng katotohanan. Naramdaman ni Marian ang matinding galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagiging bulag. Galit kay Eduardo dahil sa kanyang pagiging tuso. Biglang may kumatok sa pinto. Si Eduardo, nakangiti na naman, hawak ang kontrata. Marian, sabi niya, hinihintay ko na ang iyong pirma. Tumingin si Marian kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng galit, hindi natakot. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang at mahigpit niyang dinampot ang lumang cellphone sa sahig. Nakita ni Eduardo ang cellphone sa kamay ni Marian. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat. Natigilan si Eduardo. Nakita niya ang cellphone sa kamay ni Marian. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Mula sa pagdududa, ngayon ay puro galit at pagkamuhi. Anong hawak mo dyan, Marian? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng kumpiyansa. Walang salitang sinabi si Marian. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang malamig na pagbabanta. Ang kanyang mga kasinungalingan. Ang lahat ay naroon. Malinaw at nakakabingi. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Eduardo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa? Tanong ni Marian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ba ang gawa-gawa, Eduardo? Ang pagbabanta mo sa akin? Ang pagpapaniwala mo sa akin na walang pakialam si Rico sa akin at sa mga anak namin? Ang paggamit mo sa takot ko para makuha ang gusto mo? Hindi mo naintindihan, Marian. Sigaw ni Eduardo. Ginawa ko lang yan para sa'yo. Para hindi ka na masaktan. Ginagawa ko ito para sa iyong kinabukasan. Kinabukasan? Tumawa si Marian ng mapait. Ang kinabukasan na binuo mo sa mga kasinungalingan? Ang kinabukasan na puno ng panloloko? Biglang may pumasok sa pinto. Si Rico. Kasama niya si Mang Lito at may hawak silang mga dokumento. Rico! Bulong ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pag-asa. Sabi ko sa iyo, Marian, sabi ni Rico. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Eduardo. Niloloko ka niya. Rico Mendoza. Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Paano ka nakapasok dito? Hindi ito ang bahay mo, Vargas, sabi ni Rico. At mayroon akong ebidensya. Ebidensya na niloloko mo ang lahat.
Hindi lang si Marian, kundi ang buong komunidad. Inilatag ni Rico ang mga dokumento sa mesa. Mga financial reports, mga permits, mga ebidensya ng korupsyon at panloloko. Gusto niyang kontrolin ang tubig dito. Paliwanag ni Rico sa mga magsasaka na ngayon ay nagtipon na sa labas ng bahay na akit ng ingay. Gusto niyang bilhin ang mga lupain niyo sa murang halaga at pagkatapos, ibebenta niya ang tubig sa inyo ng mahal. Ang resort niya ay isang takip lamang para sa tunay niyang plano. Hindi totoo yan, sigaw ni Eduardo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Talaga ba? Sabi ni Rico. Mayroon akong testigo, ang aking dating assistant, si Mang Lito, na tinulungan akong hanapin ang mga ebidensyang ito. At ang iyong dating empleyado, si Aling Nena, na pinatalsik mo dahil ayaw niyang makisama sa iyong mga kalokohan. Mula sa likuran ng mga magsasaka, lumabas si Aling Nena, isang matandang babae na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya ni Eduardo. Totoo ang sinasabi ni Rico. Nakita ko ang mga papeles. Ang tunay na plano ni Eduardo ay kontrolin ang tubig sa buong lugar. Nagsimulang magbulungan ang mga magsasaka. Ang galit sa kanilang mga mukha ay nagsimulang mamuo. At ito, sabi ni Marian, itinaas niya ang cellphone. Ito ang ebidensya ng kanyang pagbabanta sa akin upang lumayo ako kay Rico, upang sirain ang pamilya namin. Ang boses ni Eduardo ay muling umalingaw-ngaw sa cellphone, pinatutunayan ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi na nakapagpigil ang mga magsasaka. Nagsimula silang magalit, sumisigaw ng manloloko, magnanakaw. Sinubukan ni Eduardo na tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang dumating ang dalawang pulis. Eduardo Vargas, arestado ka sa kasong estafa at pagbabanta, sabi ng isang pulis. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sino ang nagsabi? Sigaw ni Eduardo. Kami, sabi ni Rico. Ako at si Mang Lito. Matagal na naming sinusundan ang mga kalokohan mo. Walang nagawa si Eduardo. Pinusasan siya at dinala sa labas. Habang papalabas siya, tiningnan niya si Rico at Marian. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Hindi pa ito tapos, Rico. Marian, babalikan ko kayo. Sigaw ni Eduardo bago siya ipasok sa patrol car. Nang umalis ang patrol car, namayani ang katahimikan. Nakatingin si Marian kay Rico. Ang kanyang muka ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Rico, mahina niyang sabi. Lumapit si Rico sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Marian, sabi niya, patawarin mo ako. Tumayo si Rico at Marian sa ilalim ng ilaw ng buwan sa tahimik na beranda ng lumang bahay. Ang gabi ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay tila nagliliyab sa bagong pag-asa. Marian, simula ni Rico, ang kanyang tinig ay nanginginig. Patawarin mo ako. Ang mga pagkakamali ko, hindi niya maituloy ang mga salita. Ang sakit ng mga salitang sinabi niya sa nakaraan ay sumaksak sa kanya. Alam ko ang mga pagkakamali mo, Rico, sabi ni Marian, at hinawakan niya ang kamay ni Rico. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin ako. Tinitigan niya ang mga mata ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng kanyang sakit, ang kanyang pagkamuhi, ang kanyang pag-ibig. Hindi ko akalain na kaya mo pa akong patawarin, sabi ni Rico. Mali ka, Rico, sabi ni Marian. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa iba. Ito ay para sa sarili mo, para makaalis ka sa kadiliman, para makapagpatuloy ka. Nagkatitigan sila. Ang mga luha ni Marian ay tumulo sa kanyang pisngi. Ang mga luha ni Rico ay nagbabad sa kanyang puso. Mahal mo pa ba ako, Marian? Tanong ni Rico. Ang kanyang puso ay tila nakahinto. Ngumiti si Marian at sa kanyang ngiti
Nakita ni Rico ang lahat. Mahal kita, Rico. Kahit na minsan ay gusto kong isumpa ka. Kahit na minsan ay gusto kong kalimutan ka. Mahal pa rin kita. Tumawa si Rico at ang kanyang tawa ay puno ng pag-asa. Kaya mo akong patawarin? Tumango si Marian at hinalikan niya si Rico. Isang halik na puno ng pagmamahal. Isang halik ng paggaling. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Rico ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang mamahaling singsing o isang brilyante. Sa loob, may mga buto ng isang kakaibang halaman. Ito ang gusto ng lolo ko, Marian, sabi ni Rico. Ito ang binhi ng tunay na yaman, hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa lupa, sa pagmamahal, at sa pag-asa. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Marian. Sama-sama nating itatanim, sabi ni Rico. Sama-sama nating bubuhayin ang lupang ito at sama-sama nating bubuuin ang ating pamilya. Ilang buwan na ang lumipas. Nagbalik si Rico sa kanyang mga ginawa. Hindi na siya nagsuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng kalyo. Ngunit ngayon, ang mga ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Tinanggap siya ng komunidad. Tinanggap siya ni Marian. Tinanggap siya ng kanyang mga anak. Naging magsasaka si Rico. Nag-aral siya kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng mga hayop. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa negosyo para mapaunlad ang lupain. Si Marian ay masaya. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Ang kanyang pagmamahal sa mga anak ay hindi matatawaran. Mama, Papa, tingnan niyo, sigaw ni Tala habang naglalaro sila sa damuhan. Si Rico, si Marian at ang tatlong bata. Magkakasama, tumatawa at naglalaro. Gusto mo pa ng kwento, Mama? Tanong ni Alana. Oo naman, anak, sagot ni Marian at hinawakan niya ang kamay ni Rico. Sumikat ang araw sa kanilang mukha. Sa likod nila, sa gitna ng lupain, nakatanim ang mga binhi ng kanilang pag-asa. Ang binhi ng tunay na yaman. Sa dulo ng daan, naglalakad ang pamilya. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Marian at tiningnan niya ang kanyang mga anak na naglalaro. Sa mga mata ni Rico, nakita niya ang kanyang imperyo, ang kanyang tunay na imperyo.